ate mo, tignan mo ate mo, quiet lang siya. Wala nga siyang ginawa. Ikaw nga may ginawa, yung ate mo quiet lang. So sabi ko, sige, quiet na lang ako. Tapos pag nanonood ako ng mga gospel, this is your season to shut up. The Lord is saying for you to shut up. Yun ang ganun eh. So nung time na yun, sabi ko, okay. Will din ni Lord yun para matuto ako, para mag-mature ako, para siguro meron ako talagang kailangan pagdaanan to become a better person para sa ano na yung sitwasyon na yun. So di ko rin sinisisi, pero syempre masakit. Tapos naisip ko, ang ate, nung time na nangyari sa'yo yun, binigyan ka ng blessing. Binigay sa'yo si Polly. Ito yun siguro. Kailangan ko pagdaanan kasi may ibabalik naman si Lord kung if I'll just become faithful and talagang tanggapin ko yung consequences ng mga actions ko. Tapos, sabi ni Lord, binibigyan mo ako ng deadline. Kung kailan yung balik after ng sakit. Gusto mo, yung timeline mo ang sundan ko. Hindi ganon. So, after nun, parang na-realize ko, ano, ba't ko ba pinipressure si Lord? Ba't ako napipressure? Wala naman talaga technically na may pressure sa akin, pero because yun yung gusto kong mangyari. Kaya, dahil yun yung naramdaman ko. So, alam mo, parang kinumpare mo uli yung sarili mo sa akin. oo, siguro ganun nga. Kaya sabi siguro ni Lord, huwag mo i-pattern yung nangyari sa ate mo sa'yo. Kasi di ba sabi mo, grabe yung pinagdaanan mo last year, yung mga bashing na ginawa sa'yo, tinan mo yung kapalit, binigyan ka ng Polly. Tapos ikaw, di ba, dahil naranasan mo naman yung incident na yun sa video, binash Pero ka. ikaw wala ka naman kasi ginawa, ako may ginawa. So parang, yun pala yun. Hindi, Oo, parang iba iniisip mo, kayo, ganun. ito siguro yung kapalit nung akin, di ba? Oo, parang, ate, kailan kaya tayo pwede magsalita? Yung ano naman natin. Sabi mo, you don't have to say anything. So parang, okay, sige, magfo-focus na lang ako sa family ko. Baka yun yung talagang will ni Lord. Paso nga, dahil dito yung focus ko, pinipressure ko rin si Lord. Pinipressure ko yung sarili ko na, Lord, dapat ito na, dapat ito na, dapat ito na. Kasi ate, may time na iyak ako ng iyak. Lord, gusto ko na talaga mabuntis. Bago pa man ako lagyan ng embryo. Super pray ako, bigla akong naalala yung kwento ni Sarah and Abraham. Sinabihan si Sarah ng, you will be the father of all nations. So, natawa si Sarah, paano? Hindi na ako manganganak. O kasi Matanda ano na, ako. menopause na siya. Menopause na ako. So, natawa siya, di ba? Pero nangyari. So, bigla ko naalala yung kwento ni Sarah habang nagpe-pray ako. Naalala ko, nandun ako sa may window namin. Kita ko yung building, lahat ng building sa Ortigas. Tapos, kinuha ko yung phone ko. Tapos, hinanap ko yung Sarah and Abraham pregnancy. Pag-type ko, lahat ng nakita ko sa phone ko, 11:11. Hebrew 11:11. Hebrews 11:11. Hebrews 11:11. Hindi sale. Hindi 11:11. Tapos nag-ano na lang, nag-online selling na lang. Nakalagay doon, for even Sarah, who was past her age, gave birth. So the Lord opened her womb because she entrusted that the one who promised is faithful. Tapos na-realize ko, 11:11 is our wedding anniversary. Hindi nga. 11:11 kami ni Mikey. Totoo yan. Kaya talagang pag naghahanap ka ng answers. So Totoo pagliko, yan. so parang naiyak ako noon kasi parang kinausap ako ni Lord, if I promise, you just have to believe. So, yun, nung nag-aano ko, sabi ni Lord, di ba, nag-promise na ako sa'yo, nabibigyan ko kayo ng anak. You just have to be faithful because I am faithful. Pagdating ko noon, dumating si Mikey. Nakangiti ako. Siyempre, hindi naman alam ni Mikey na nagkaroon na ako ng conversation with God. Sabi ko, Mikes, okay na ako. Kung bukas hindi man matuloy yung pregnancy natin, okay na ako. Kasi sabi ni Mikey sa akin, yun lang naman inaantay ko kung okay ka, okay ako. Yeah. Tapos sobrang saya niya, niyakap niya ako. Tapos the next day, ang prayer ko na kay Lord is, Lord, please, kapag hindi maganda yung news, be with me. Sana samahan niyo ako, Lord. Hindi ako masasaktan, hindi ako malulungkot. Hawakan niyo ko, yung maramdaman ko na nandun kayo. Ito ba yung pumunta ka sa bahay? Hindi na ako hindi ka nga naiyak malungkot nun. Naiyak lang ako kasi si Uncle lang naiyak. Nung sinabi ko, Uncle, hindi na tuloy. Masaya ka nga nun sa bahay nun. So habang nandun ako, nakaganyan ako, kinukuha na nila yung si Mikey, nag-video siya. So pag video niya, biglang Nakaganon. hanap ng hanap, walang makita. Nakita ko, sabi niya. Binaba na lang ang phone. Oo. Silently na. Silently na lang siya. Parang, ay, wala Silent na lang. treatment. Parang wala na lang nangyari, baba ko na to. Tapos, Silent treatment syempre, na ano lang. ka na nun, ate? Wala talaga makita. Tignan mo sa kaliwa, Dok. Wala pa tayo nakikita. Tapos pagtingin ko sa kanya, kita ko yung mukha niya na talagang sad siya. Pero nung kita niya na yung mukha ko na, syempre, Nag-worry na, papaiyak na. nag-worry din ako na ba't wala. Pagtingin ko sa kanya,
Sabi ni Mikey, Ngumiti na lang. talagang, oo, ganun sabi niya. Okay. So parang pinakita lang niya sa akin na wala. Alam ko yun yung kahit na-hurt. Alam ko yung kahit na-hurt ka na. Kailangan mo na lang ngumiti kasi pag umiyak pa siya, iiyak ka rin. Oo, kasi parang yung, kaya grabe yung relationship Tapang-tapangan namin na lang ngayon. din Diba? siya. Parang sobrang Tony Christ na. Hindi kasi pumunta ka nun sa bahay eh. Tapos tapang-tapangan na lang din kami na walang iiyak. Pupunta dito si Catherine. Hindi na tuloy ang pregnancy, di ba? Tinaray namin lahat maging masaya for you. Tapos di ba sabi ko sa'yo, naawa ko kay Mike. Kay Mikey naman talaga lahat. Ewan ko parang, Naawa ko kay Mikey kasi ikaw nakita ko tanggap mo na may peace ka na eh. Sabi ni Paul, mag-ready ng dinner, dito sila kakain. Tapos di ba ginanon si Polly, papalitan. Nakita ko yung mukha niya sa gilid. Yun yung time, sabi niya mukha niya kay Polly. hindi nga. Oo, hindi kaya nga diba sabi talaga. ko, naawa ko kay Mikey. Tapos biglang sinabi mo na uwi na kami. Nagyaya na siyang umuwi. Oo. Tapos natulog siya agad. Ganun si Mikey Kasi dati nakita muna. ko siya, nakatingin siya kay Polly nung pinapalitan ng diaper, tapos binuhat, tapos nilalaro namin. Tapos hindi na kayo nag-dinner sa bahay. Hindi, Siguro nag-sink in na sa kanya na, okay, hindi tuloy yung pregnancy ng sa amin. Grabe. Pero si Mikey talaga parang pwede nang bigyan ng ano yan. Napakabait. Kasi pagka, Mike, okay ako. Tapos sabi ko, Mikey, sorry. Hindi na naman natuloy. Uy, ano ka ba? Huwag ka mag-sorry. Dami pa nating embryo. Go lang. So, hindi siya nagpapakita sa akin ng kalungkutan. So never siyang umiyak sa'yo? Never. Never kayo nag-iyakan? Never. Siyempre, minsan nalulungkot din ako kasi sasabihin ni Mikey sa akin, alam mo, sesay ko kahit tayong dalawa lang. Pero siyempre, naiinis ako sa kanya kasi ba't naman niya sasabihin yun. Pero, sabi ko, Hindi, pinapacify ka niya. Ina-assure ka niya na may bigyan mo siya ng baby o hindi. kasi Masaya. sinabi ko sa'yo, nung sinabi mo, arte mo. Ali, ako rin. Ikaw As rin. Mami Pinti As rin. Mami Pinti ka rin. Bakit? Kasi sabi sa akin ni Mikey, sabi ko, Mike, sabi niya, alam mo, sa totoo lang, masaya na ako. Kasi di ba, pag paluluto ko siyang pagkain, masaya na ako pag tayong dalawa lang. Sobrang bonus na lang sa akin yung baby. So parang pag-iisip ko, naiyak ako kasi parang andun na siya sa ganung level. Hindi naman kami ganun Hindi na siya katagal. nag-expect. Oo, kasi sinabi ko, bakit? Kasi masakit eh. Sinabi niya, masakit mag-expect eh. Kaya, okay ako. Kung ito ibigay ni Lord sa atin, okay na ako. Tapos tinext ko sa'yo, di ba? Sabi mo, minsan naawa ko kay Mikey, sabi. Pagsagot mo, arte nyo. Arte nyo, 3 taon pa lang kayong kasal. Sa totoo lang. 3 taon pa lang kayong kasal, may ibas 10 years, 15 years. Oo nga, naartehan nga ako na kung ito na lang tayo. So, Sabi ko, alam mo, anak ka nga Kati- ni Pinti. Hindi, kasi 3 years pa lang. Kala mo naman 40 years na kayong... Hindi, pero kasi ang reason... Kasi halimbawa 40 years na kayong married, tapos sinabi ni Mikey yung, kung tayo lang, masaya na ako. Talagang maano mo yun, oh shit, talagang... Uy, pero sinabi ni Mikey, yung talagang minimi niya yun. Pero na-OA-yan nga ako na parang, ba't ganito na yung... Sabi ko, ba't ganyan na yung pag-iisip mo? Sabi ni Mikey, kasi masakit yung lagi kang mag-hope na meron or wala. Na alam Naano nga yan ako eh. kay Polly, kasi syempre, buntis ka kay Sevi. Oh. Lahat kami sobrang saya. Ako in a way kay Polly, nung sinabi mong buntis ka kay Polly, tas di ba parang nilihim mo pa sa akin? Meron akong parang konting kirot. Parang nainis ako, nagalit ako. So kaya minsan pag nakikita ko si Polly, kaya siguro kamukha ko si Polly. Bakit? Hindi kasi nga parang nung sinabi mo yun sa akin, alam mo, Ikaw talagang kamukha, ikinilay mo na. alam mo kung sino nagpatanggal sa akin noon, nung galit ko, na parang, ba't ako na ate magbuntis? Eh di ba ako nga yung nagpaplano? Si Mikey. Sabi ni Mikey sa akin, sabi ko, buntis ang ate, ano ba yan? Meron tayong gagawing May concert. concert tayo. O, si Catherine, wag na, ako na lang. Tapos ikaw yung nabuntis. Kasi, ay, buntis ako niyan. Sabi ko, di ba? Tapos biglang ikaw yung nabuntis. Tapos ayaw sabihin sa akin ng mami, Na alin? nabuntis ka. Buntis ba ang ate? Kasi ganito na ako eh. Buntis ba? Sa mami na kayo, buntis ba? Ba't Ano parang, yung sabihin sa'yo? alam. Di ba sabi sa'yo? Hindi kasi alam mo. Ganun din ang acting ni Naawa Pinty. din ako sa mami at daddy. Kaya nga sabi ko, parang kawawa naman yung pagdating ni Polly, parang Torn din torn. sila. Kasi ang daddy sabi, uy, buntis. Kinikento ng mami. Uy, ano ka ba nung kinento ko sa daddy mo? Buntis si Celestine. Mag-pray tayo na si Catherine ang susunod. Parang hindi nila na yung parang hindi masyadong celebrated si Polly dun sa feeling Oy, kasi super nga, celebrated super naman. celebrated, pero yung Yung news.
Kasi parang Kasi ako nga, lang- ikaw ang ine-expect na bubunte.